host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Pilipinas ang oras, 6:43 p.m. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Ako muna yung makakasama sa isang oras ng talakayan. Ako po si Sofia Gans. At syempre kasama rin ako ni Sofia Gans. Ito po si Wino Pearl Hesoro. Para po sa Usapang Legal, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, partner. Yan, magandang gabi po. Magandang gabi sa mga nakikinig at nanonood dyan. Kamusta po ang lahat? Lalo na ang mga nasa labas, papauwi pa lang sa kanilang bahay. Oo, diba? tama ka dyan. At kanina umaga, medyo maulan. Ngayon, hindi ko napapansin kung maulan pa ang gabi natin. Oo. So, para sa mga pauwi pa lang, mga motorista, mga driver, mag-iingat po lagi tayo. Siguro maya-maya makahingi tayong update sa Pag-asa, no? Kung ano ba ang weather ngayon, maulan pa ba? Kasi may LPA pa. Kaninang umaga nga, 'di ba, sinabi mo na na medyo maulan-ulan. Meron pang LPA ngayon 'yan. Mamaya makikibalita tayo sa Pag-asa. Oo. So, ngayon habang hinihintay natin yung Pag-asa, kumusta ka naman ngayon, Wina? Yan, okay naman ako. Kanina, medyo mainit-init ang mga ulo ng taong bayan, 'di ba? Kaya nga mamaya-maya bawasan naman natin ang init ng ulo. Cool ka lang muna. Cool muna. Cool ba muna tayo? Ako ba muna? Parang gusto mo lang nagamitin ko yun eh. Okay. Mamaya makakausap po natin, makakapanayan po natin si Attorney Ariel Inton ng LCSP. LCSP. Pero ngayon po na sa ating linya si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para magbigay sa atin ng weather update. Ma'am Chanel. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin para po sa ating weather update. Umpisahan po natin, meron po tayong nilabas na kanina 6:05 p.m. ng thunderstorm advisory at inaasahan po natin ang heavy to intense rain showers over Ecija, Bulacan, Metro Manila at Batangas. Inaasahan po natin yung posibilidad na ito ay magtagal sa susunod na 2 oras. Samantala para sa ating update sa magiging panahon natin, meron pa rin naman tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating PAR. Ito'y huli na mataan sa lang 865 kilometers east ng Northern Luzon. So ngayon, itong low pressure area natin ay inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Asahan naman natin yung pag-iral ng southwest monsoon, kaya asahan din yung maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon at rest of Bicol region. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, particularly dito sa Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecast. National? Yes po. Hanggang kailan po natin maramdaman itong mga pag-ulan? Sa ngayon po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan, kaya may mga nararanasan po talaga tayo mga thunderstorm po, usually po sa hapon at sa gabi. Pero inaasahan po natin, once na po hihina naman na din po itong southwest monsoon po natin, kaya possible po yung mga ulan po na dala ng southwest monsoon or habagat ay sa mga susunod na araw ay medyo mababawas-bawasan po. Opo. Tapos kanina rin po may nakita po akong post sa Pag-asa na mayroon daw pong mga 2 to 4 na bagyo pa, na bagyo pa ang papasok sa LPA ngayong September. Tapos posible raw po na up to 15 hanggang February 2026 po. Tama po, Miss Chanel? Yes po, ang meaning po nito yung 2 to 4 po sa buwan ng September ay climatologically history po. Usually po 2 hanggang 4 na bagyo ang pumapasok sa ating bansa kapag September po. So yun po yun.
Okay. Bina, may questions ka pa kay Miss Chanel? Thank you po, Miss Chanel Dominguez, ang DOST Pag-asa. Magandang gabi po. Yan. Sinabi ni Miss Chanel, 2 hanggang 4 pa ngayong September, di ba, partners? Oo. So, talagang mararamdaman pa natin yung pag-ulan at hindi pa rin talaga titigil yung usapin sa flood control. Kasi yun naman talaga ang kaakibat niyan eh. At dahil dyan, sa mga kababayan natin dyan, parating magdala ng payong. Pero ang baha naman, yun naman ang ating iiwasan, di ba? Kasi parang hindi na nga enough yung payong, kailangan mo na rin ng bota. Kapote, di ba? Lalo na sa mga lumulusong sa baha. Leptospirosis. Alam mo, nagulat nga ako nung nakaraan, yung sa may Katipunan. Ano, Sabado ba yan? Oo, Katipunan sa harap ng Miriam tsaka Ateneo. Hindi naman kasi binabaha doon. Dahil doon ako nag-aaral, joke. Hindi po ako sa Miriam nag-aaral noon. Around the area lang po. Pero hindi po siya binabaha. Kaya talaga nagulat ako na nakita ko yung picture. So, malala na po ang epekto ng mga palpak na flood control projects talaga. Pero chill lang muna tayo kasi ngayon ay September 1, unang araw ng buwan ng Setyembre. 'Di ba? Unang araw pa lang pero parang ginagalit na agad ang mga tao. Init na init agad ang mga usapin. Ano ba mga plano mo ngayong buwan? Ngayong buwan, plano ko maging mabuting tao lang. Ayan, magtrabaho, yun lang. Pero mamaya-maya, nabanggit ko nga kanina, may mga pauwi na sa kanilang bahay galing trabaho. Makibalik na tayo sa MMDA Metro Base kung kamusta ba ang lagay ng trapiko, di ba? Oo, baka pwede nating patawagan ng MMDA Metro Base dahil actually suspended naman ang classes ngayon, so baka hindi masyadong traffic. Pero baka kasi sa pag-ulan, sa mga baha, meron pa rin. Oo, may mga traffic pa din. Habang hinihintay natin na matawagan ng MMDA, i-introhan natin yung ating makakapanayam maya-maya. Ang makakausap po natin ay si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuters and Safety and Protection. Nakapanayam po natin siya kahapon sa Rapido Hataw Balita Sunday edition. Ang kasama ko po noon ay si Giselle Ricafort. Ang napag-usapan namin kahapon ay yung class suit na ifa-file ng LCSP laban po sa mga madidiskubre nila ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot po sa, yun pa rin, mga maanomalyang flood control project. Pero umalis po na tayo sa topic na yun ngayon. Ano bang pag-uusapan natin mamaya? Yung naririnig. Ano pag-uusapan natin mamaya, partner? Ayan, ang pag-uusapan natin mamaya, ayun naman pong shame campaign na balak ipatupad ng Department of Transportation. So mamaya talakayan natin ano nga ba yung shame campaign, bakit ito gagawin ng DOTR, tsaka dahil nagpalit ngayon sila ng secretary o may bagong acting secretary, ano kaya magiging implications nito o posible kayang hindi na ito matuloy kasi si Attorney Giovanni Lopez na ngayon ang acting secretary, baka baguhin niya ang plano ni dating secretary na si Vince Tizon. So yan, habang tinatawagan po yung MMDA, baka maaari rin po kayong mag-send ng questions niyo para kay Attorney Ariel Inton maya-maya po pag nakapanayam natin siya. Pwede nyo kaming i-message sa aming Facebook. O pwede kayong mag-comment sa aming Facebook Live at YouTube Live. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming text line na 0919-2826-485. Ulitin ko po, 0919-2826-485. Yan. At ayan po, nasa linya na po natin ang MMDA, si Sir Chris Almerol para sa traffic report ngayong gabi. Sir Chris, magandang gabi po. Yes, ma'am. Magandang gabi rin po at narito, lagyan na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Baybayin po natin o silipin po natin itong kahabaan ng EDSA. Kung saan ay generally maluwag naman po sa mga oras na ito. Magsimula po tayo dyan sa may EDSA Rojas Boulevard Extension. Patungo dyan sa may Park Avenue ay nananatiling banayan po hanggang sa katamtaman ng daloy ng mga sakyan. May bahagyang pila lamang po ng mga sasakyan bago dumating dyan sa may EDSA Taft intersection. Subalit paglagpas naman po niyan ay mabilis na yung patungong tramo, ganoon na rin po yung patungo Magallanes Interchange. At dito naman po sa may Pasay Road, kung kayo patungo dyan sa Ayala, nananatiling maluwag din po yan. At ang Buendia naman po, patungo rito sa Kalayaan hanggang makarating dyan sa Guadalupe, ay nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. Pagsapit po dyan sa may Reliance, ay bagya po magkakaroon ng pagbagal yan, diretso po yan hanggang dyan sa may Guadix area or yung approach ng EDSA Ortigas flyover.
Subalit paglagpas po niyan ay muli po mabilis ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa White Plains. Dire-diretso na po yan hanggang Camp Aguinaldo hanggang makarating po ng EDSA Santolan Flyover. At dito na po sa may EDSA Main Avenue, naglalight to moderate din po yan at bahagyang babagal pagsapit dyan sa may EDSA Pitwason Underpass hanggang makarating dyan sa may EDSA Aurora Underpass. At pag-ahon naman po niyan, light to moderate na yung patungong Nepa Q-Mart. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may Kamuning Timog Flyover. At dito naman po sa Quezon Avenue, nananatiling maluwag ang daloy ng mga sakyan. Yung patungo dyan sa may Elliptical Circle. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may yung eastbound lane, yung patungo dyan sa may Espanya. At yung northbound lane naman po niyan ay banayad din po yan. Magkakaroon lamang po muling pagbagal pagsapit ng North Avenue patungo dyan sa may Bansalangin. Paglagpas naman po niyan ay banayad sa mabilis ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Muñoz o dyan sa may EDSA Congressional. After Congressional, kung kayo patungo naman dyan sa Oliveros, nananatiling maluwag po ang daloy ng mga sakyan at light to moderate traffic naman patungo dyan sa may Balintawak Cloverleaf. Sa Bagong Baryo hanggang Monumento, nananatiling banayad hanggang sa mabilis po ang daloy ng mga sakyan. Kabilang panig naman po ng EDSA, kung kayo nagmumula dyan sa Monumento patungong Balintawak, mabilis din po ang daloy ng mga sakyan dyan. May bahagyang pagbagal lamang sa approach po ng Balintawak Public Market. Subalit paglagpas po niyan ay mabilis na yung patungong Muñoz. After Muñoz ay may kabagalan din po ang bahagyang pagbagal yung patungo dyan sa may EDSA Bansalangin. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA North Avenue. After North Avenue, light to moderate traffic naman yung patungong Phil-Am Homes. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue Flyover. EDSA Madre Ignacia hanggang dyan sa Scout Borromeo, nananatuling maluwag po yan. At kasama na rin po dyan yung EDSA Kamuning Timog Flyover. At pagsapit naman dyan sa may Nepa Q-Mart, muli pong magbabagal ang daloy ng mga sakyan dyan hanggang makarating dyan sa may EDSA Aurora Underpass at ganoon na rin po dyan sa may EDSA Pitwason Underpass. Paglagpas naman po niyan, light to moderate traffic and patungo dyan sa may Santolan area, ganoon na rin po sa may EDSA Annapolis hanggang makarating dyan sa may EDSA Connecticut. Nagmo-moderate to light din po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Ortigas Flyover hanggang makarating dyan sa may Mega Mall area. Ganon din po yung pagsasapit dyan sa may EDSA Shaw Underpass ay may bahagyang pagbagal din po yan hanggang makarating dyan sa may Boni. After Boni, light traffic naman yung patungo dito sa Guadalupe. Ganon na rin po yung patungo dyan sa may area ng Estrella hanggang makarating ng Buendia. Banayad hanggang sa mabilis din po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may Ayala hanggang makarating po ng EDSA Magallanes Interchange. At dito naman po sa EDSA Evangelista, kung kayo patungo dyan sa Malibay hanggang dyan sa may Top Rotonda, ay manageable po ang traffic natin dyan, light to moderate traffic. After EDSA Top Rotonda, ay mabilis naman po yung patungo EDSA FB Harrison. Ganun na rin po yung patungo EDSA Rojas Boulevard Extension. So yun po ating traffic update mula rito sa tanggapan ng MD Metro Base, Chris Almerol, nagulat. Maraming salamat po, Sir Chris Almerol. At tayo po yung magbabalik maya-maya lang. Ito po rin po ang usapang legal. Akong kasama niyo, Sofia. At ito naman po si Vina Pearl. Commercial muna tayo. Ang oras natin, 6:55 p.m. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ang oras po natin, 7:02 p.m. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal. Kasama niyo po rin po Sofia Gans. At ito naman po si Vina Pearl Hasoro. At ngayon po, makakausap na po natin si Attorney Ariel Inton, founder ng LCSP para po sa usapin ng shame campaign ng DOTR. Magandang gabi po, Sir Inton. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Okay, attorney, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, no? Last week po, nabanggit na ang DOTR na magsasagawa po sila ng shame campaign para po sa mga
traffic violators, mga drivers po, mga motorista na traffic violators. Ngayon po yung LCSP, nakita ko po na kinundinan nyo na po ito. Baka po maaari nyo explain sa amin kung ano po yung mga posibleng human rights violations po kapag natuloy nga itong shame campaign? Well, sa amin, una ay recommend LTO, mga ahensya ng DOTR na relentless yung kanilang pag-implement ng traffic laws. Nakikita naman natin sa FB, sa lahat na talagang masipag sila manghuli at yung mga hindi na road worthy na mga sasakyan, tinitigitan nila. Para sa amin, maganda yon, sapat na yon, dahil yun naman ang that's how you implement the law. Ayun, itong nagkaroon ng suggestion na shame campaign, no? Tingnan namin na bakit kailangan pa nito, no? Samantalang okay na nga yun nangyari. At sabi nila, mayroong mga ilan na dapat na talagang ipahiya. So, sa amin, ay tingnan muna natin under the traffic code, saka yung joint administrative circular na nagpro-provide ng penalties ng traffic violations. Limited lang yun sa fine, suspension, or revocation of driver's license, or revocation ng prangkisa. Walang shame campaign. Pangalawa, we think na meron mga maaring malabag sa Data Privacy Act na dapat hindi ma-disclose. So, ang sabi naman ng DOTR at that time, ang ating newly appointed secretary ng DPWH was then the DOTR secretary, Vince Dizon. Sabi naman niya, hindi naman namin to implement without due process, which is good. No? So, ibig sabihin, pag-aaralan ng legal nila. So, yung due process mechanism, yun din naman ang pananaw ng Commission on Human Rights na kinakailangan ay pangalagaan at siguraduhin na may due process yung maaring maging item sa mga shame campaign. So, all in all, we feel na number one, di na kailangan at maganda na yung implementation ng ating traffic enforcers at kung kulang pa, din sipagan pa natin. Number two, concern about the violation of personal information ng mga individuals under the Data Privacy Act, especially mga tinatawag natin mga sensitive information. Number three, kailangan natin ng due process mechanism. Kailangan ay meron ilalabas na department order ang kagawaran tungkol dyan at hindi lamang isang deklarasyon, oral declaration. There should be on paper the parameters kung sakaling talagang itutuloy nila. Ito po, Attorney Inton, sinabi po ng DOTR na ito pong kampanya ay para lang umano sa grave violators. Ano po ba, Attorney Inton, ang ibig pong sabihin nitong grave violators? Tama po kayo. Ano ang definition ng grave violator? Ano ba yung grave violator ng traffic? Di ba? So, we don't know. We don't know what is the definition of the DOTR ng grave violator. So, kailangan i-define nila yan. Ano ba yung grave violator? Yung ba yung marami ng violation? O yung ba yung mga na lalagay na sa social media? So, kailangan talaga kami hindi namin alam what they mean with grave violator. So, kung sabihin natin na may definition sila. Alam nyo, yun sa Data Privacy Act, may nga yun na kapag
may kinasuhan at meron na proceeding, hindi mo pa dapat maglabas ng mga sensitive information about that person. Otherwise, siguro ginawa na ng hukuman na ito ang mga murderers na kinasuhan ngayon. O ilalathala na ito yung mga pusher na so dapat ginawa na yon, no? Saka in the past meron ng mga attempt na shame campaign. If you could recall in the city of Manila, there was once a mayor there na pinipintahan yun, di ba? Yun kanilang bahay nung kanilang suspected drug lord. And sabi ng commission, may paglabag yun. Although, we know as lawyers na, I don't know, sa akin, tinignan ko if may Supreme Court decision dito, wala pa. So, yun, yun legal opinion ng Commission on Human Rights, may weight yun. And at sinabi nga nila, shame campaign, may violation talaga sa human rights. Opo, attorney. Actually, nakapanayam din po namin si CHR Commissioner Attorney Epres nung nakaraan po sa programa na Damdaming Bayan. Yun nga din po mismo ang kanyang sinabi na kung dadaan daw po ito sa due process, wala naman daw po magiging problema sa pagpapatubad ng campaign. Pero magiging paglabag daw po sa karapatang pantao kung layunin lang nito na mamahiya ng driver. Kaya nga shame campaign. Even if that is not the intention, sabi nga ng DOTR, hindi naman namin intention mamaya. Why do you call it shame campaign? Diba? Oo. Kaso ang sabi nga po ng DOTR, sige sir. Meron clear guidelines. Kailangan kung may due process, it should be placed sa isang department order yan. Kung talaga seryoso sila dyan, no? If it's really it's not really naisip lamang, no? Kailangan meron tayong hinahawakan na polisiya tungkol dyan. Para sa ganon ay hindi na-abuso. Kasi yun parang yung tanong niyo, ma'am, no? Who is a grave traffic violator? Meron bang nakalagay sa traffic code yun? May definition ba yun? Grave traffic violator. So, meron, improper driver. But an improper driver, yun ba? Sapat na ba yun na maging i-shame campaign natin ang isang improper driver? Sa mga una nga pong ulat, Attorney Inton, kaya po lumutang itong shame campaign, kung di po ako nagkakamali, dahil sa mga sunod-sunod po na roadworthiness inspection po na isinagawa, tapos nakita po yung mga jeepney driver, kadalasan mga jeepney driver po, sila po yung natitikitan dahil pudpud yung gulong o luma na yung kanilang mga jeepney o ganon. Hindi ho kaya kung matuloy ho itong shame campaign, matatarget naman po yung mga jeepney driver at iba pang public transport drivers. Hindi ko kaya sila ang kawawa dito. Hindi ho ba dapat meron din ho ang operators? Hindi naman kami naniniwala doon na kinakailangan mo pang ipahiya yun. The mere fact na tikitan mo yan at masuspend yung lisensya is more than enough punishment for them. Especially isang jeepney driver na araw-araw ang kanilang kinikita, ang inaasahan ng pamilya nila ay yung pang araw-araw na kita nila. And then you will suspend the driver's license for about 60 days. Sino magpapakain sa pamilya nila? Kaya yun sapat na kaparusahan na yun. Sobra na yun. Diba? And tapos pahiya mo pa. Diba? So ang tingin namin doon is let's implement the law properly with neither fear nor favor and impose the proper sanction which is as provided for by the law. Shaming somebody, aside from the questions of legality there, meron din tayong dapat tingnan psychologically na yung pagkahiya ng isang tao. Subukan yung mabas kayo ng ilang daang tao, di ba?
dahil doon. And do we know why, bakit kalbo gulong nito? Have we tried to ask him na meron ka bang pambili ng gulong? Kung yun ang talagang purpose ng shame campaign. Ngayon, yung mga grave, as they call it, grave traffic violation, abay, kapag yan ay na media, no, makikita na po niyang, ano yan, it's a legitimate source of news, then I think hindi na kailangan ng polisiya doon ng shame campaign kasi maari naman siyang mabalita. Ayun. Opo. Sa ngayon po, umiikot po yung usapin yun nga po sa mga public transport drivers. Paano naman ho kaya yung mga private car owners po natin? Tingin niyo po ba matatamaan rin ho sila nitong kampanya ng DOTR? Definitely, matatamaan po yan. It's parang trial by publicity na nangyayari. No? Alam mo yun, marami na rin kami sa LCST na nakakitang ganyan. Na may reason pala kung bakit. Let's take the case of the driver, yung taxi driver na nag-overcharge yung galing sa airport. Although, it's really a violation. Talagang violation yun. No? Pag-overcharge ka ng pasahero. But when he was interviewed, lumabas na kaya pala ginagawa niya kasi may 60-40 allegedly na hinihingi ilang airport police. No? And this, etong nangyari to, na open up to yun, kaya 5 police, airport police, they were relieved. At I know na sa ngayon ay meron proceeding doon sa pag-prosecute sa 5 yon, having this taxi driver as the complaining witness. So, you see, there are two sides of the coin. Na kapag hindi natin inanalyze, ganun ang mangyayari. No? So, yun ang doon, na kapag ginawa mong policy ito, abay, mag-iingat tayo dahil baka mabiolate na natin ilang karapatang pantao. Ngayon, may nagsasabi, wala ka ng karapatan ng tao doon kapag may violation ka na. Who said that? Saan niya nakuha yung ganong katwiran? Huh? Kaya nga may tinatawag tayong innocent until proven guilty, although that is the principle in criminal cases. No? Yun ang doon na isang importante kapag may penalty ay may due process. No? If you penalize without due process, that's already a violation. Ayan. Attorney Inton, balikan ko lang po yung ating mga jeepney drivers o yung mga drivers. Dahil po sa panig naman po nila na sabi nila ay dapat daw po pagtuunan na lang ng pansin ang pag-educate sa mga drivers kesa po itong magpatupad ho ng shame campaign. Ano po kayang opinion nyo po dito? Magiging effective po ba to? Tama naman po yun, no? Pero hindi naman remiss ang DOTR dyan dahil meron naman sila mga drivers academy. Meron naman silang gano'n. At kapag nahuli, I know na meron silang parang part of their penalties to undergo a parang lecture on traffic, on the traffic code, parang gano'n. So, meron gano'n na ginagawa naman DOTR. Kaso, attorney, iniisip ko na lang, excuse me po, iniisip ko na lang sa hirap din ng buhay, tapos mapapenalty ka pa, tapos, halimbawa, kailangan mo mag-seminar, ang hirap nun sa mga drivers natin. Alam mo, tama ho yan, ha? Ang penalty, kailangan din tinitingnan natin yun economic life ng ipapenalize mo. No? Kaya nga, meron tayong tinatawag na excessive fines na dapat sa isang penalty, hindi naman excessive yung fine mo na ini-impose. Bakit?
Kasi baka kabuhayan na niya nawawala pagka ganon. No? If you ngayon pagkasabi, kaya naman dapat gawin yan para hindi na umulit yan yung mga katwiran. Tama naman yun, no? Pero kapag sobrang sakit na, dahil excessive na yung fine, hindi na makatwiran yun. Opo. Would you go as far? Yan ang isang Sige issue po. sa NCAP in excessive Opo. fines. Yes, That's attorney. one issue na, sige, all of us wanted discipline on the road. But if the fine is already excessive, exorbitant, and not to mention na napupunta sa private, yung mga pribadong supplier, hindi na penalty yun, business na yun. Attorney, would you go as far to say na anti-poor itong shame campaign ng DOTR? Well, kaya nga dapat nila pag-aralan. I don't want to sound na meron tayong sasabing anti-poor or what. Pero ang pwede natin masabi dyan is yung karapatang pantao ay nababiolate. Hindi lang ng mahirap, hindi lang na may kaya, no? Kaya dapat pag-aralan. Opo. Dagdag ko na lang din po, or balikan po natin yung tanong ko po kanina natungkol sa mga private cars. Kasi po recently may nabanggit din po si Senate Minority Leader Tito Soto na dapat daw isama rin sa kampanya ng DOTR yung mga sasakyan daw po ng opisyal na gobyerno na may backup car. Sila daw po yung mga sasakyan na nagsuswerve, yung pasingit-singit na mamadali. Sangayon po ba kayo dito, attorney? Sangayon. Well, not the shame campaign, but what I'm saying na siguro nagiging naging witty lang yun sa comment ni Senator. Pero ang ibig niya sabihin, puro tayo dun sa mga traffic violator. Samantalang yung mga, may mga buwang-buwang pa yan. May mga, di ba yung mga nahuhuli dun sa mga EDSA bus lane, mga nagne-name drop, di ba? Ako tingin ko, I hope na isang recommendation ng grupo namin is to pass any anti-name dropping act. Ayun. Yung mga kapag nahuli magne-name drop na. O yung mga sinasabi ni Senator Soto, siguro kailangan yan ang i-penalize natin. Ayun. Maraming ganyan. Alam mo kung sino. Ang daming bodyguard, ang daming wang-wang, ganyan. Maraming ganyan. At Attorney Inton, panghuling tanong ko na po para sa inyo. Sa tingin niyo po ba, ngayon pong meron tayong bagong acting secretary ng DOTR, tingin niyo po ba ay matutuloy pa rin tong shame campaign? I don't know. Siguro pag-aaralan nila yan. And yun naman bago na acting secretary natin ay mahusay po yan. Mahusay na abogado yan. Ang career niya yung kanyang career sa DOTR ay matagal na. He knows transport very well, having served the department for so many years. Kaya si Secretary Banoy ay masasabi natin hindi pa dalos-dalos yan. Pag-aaralan yan si Acting Secretary Banoy Lopez. Maayos po yan. Ayun, maraming salamat po, Attorney Inton. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Attorney. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ayun. At magbabalik muna tayo. Mag-commercial muna tayo saglit. Ang oras natin, 7:23 p.m. This time check is brought to you by HR
7:28 na po ng gabi. Tumanggap po muna tayo ng report. Mayroon daw pong kahon na padala na may nakasaad na granada. Ano ang nangyari dyan sa Sampaloc, Arch 29, Boy Gonzales, Boy G? Sophia Wina, nagdulot ng alarma ang isang kainainalang kahon ng napadala na natagpuan may canister na may nakaukit na salitang grenade sa barangay Potriwa, Sampaloc, Manila kanina. Ayon sa Manila Police District, dumating ang parcel bandang tanghali at nakapangalan sa isang madre. Ngunit ibang taong nakasaad sa natatanggap. Nang makita ang mga canister, agad siyang humingi ng tulong sa 911. Sinuri ng District Explosive and Canine Unit ng ang kahon gamit ang ScanX machine at natuklasang naglalamang lamang ito ng military surplus, supplies at walang halong pampasabog o mapanganib na materyales. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 29, Boy Gonzales. At ayun nga, bago tayo magpaalam, muling paalala lang para sa ating mga kababayan, sa mga motorista dyan, tayo po ay mag-ingat, di ba? Kahit hindi mga motorista, sa mga naglalakad-lakad dyan, ingat-ingat po tayo, di ba? At batiin ko rin batiin ko na ang aking nanay at tatay dahil nag-celebrate sila ng kanilang 35th wedding anniversary. Happy anniversary, Mama at Papa! Ay, wow! Congrats po, ilang years? 35. Grabing diba? pagmamahalan, 35 years. Batiin na rin natin ang mother ni Josa Cruzat. Yan. Hello po, happy birthday, Tita Vicky. Tita Vicky, happy birthday po. Wala ba tayo dyan? Uy! At yan na po ang kabuuan nating programa. Sa ngalan po ni Atty. Sharadami Molina, Atty. Cam, ako po ang inyong nakasama para sa Usapang Legal. Ako po si Sofia Gans. At ito naman po si Vina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang oras po natin, 7:31 p.m.